Kamusta po muli mga kabayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Simulan na po natin mga tambay. Komentuhan po natin itong mga issue po sa Pangulong Marcos sa binagoong Pilipinas, kaya speaker na tinatawag na Tambaluslos, at syempre po sa mga Duterte po. Umpisahan na po natin ang mga issue po na ating pong kukomentuhan. Ito po, umpisahan po natin ang balita dito po sa mga nangyayari po sa ating bansa. Umpisahan na po natin. Bumulusok ang suporta sa administrasyon sa unang 3 buwan ng taon ayon sa survey. Ang mga umaasang gagandang ekonomiya, kumonti rin. Yan ang agenda report ni Hannah T. Lumalalim ang hinanakit ng publiko sa gobyerno at ito'y nagmumula raw mismo sa mga edukado at mas nakakaangat sa buhay. Sa bagong pahayag survey ng Publicos Asia para sa first quarter ng 2025, halos 2 sa bawat 3 Pilipino ang may negatibong sentimiento tungkol sa direksyon ng bansa. Ito raw ang pinakamababang national outlook mula pa noong 2022. If we will sum it up, we can see that 66% or 2 in 3 Filipinos are have that kind of pessimistic sentiment. Mula sa 28% sa huling quarter ng 2024, bumulusok ang pro-administration support sa 15% na lang ngayon. Ito ang pinakamatalim na pagbaba ng suporta sa administrasyon sa historya ng survey. Kabilang sa mga sektor na lalong naging negatibo ang pagtingin sa gobyerno, mga college graduate at nasa high-income household. Sa high-income respondents, 51% ang naniniwalang lalala pa ang kanilang kabuhayan. 46% naman sa college graduates ang umaasang mas sasama pa ang kalagayan sa mga susunod na buwan. Bumabari ng percentage ng mga umaasang gagandang ekonomiya. Mula 48%, ngayon 32% na lang. Perhaps what we need to... Mga tambay, ang balita po about po sa nangyayari po na talagang bumubulusok po ang ating tiwala po natin mga Pilipino. At syempre po ang ekonomiya mga tambay ay bumubulusok po. Ito pa po mga tambay. Ito naman po yung pangako naman ng Pangulo sa kanyang mga kampanya mga tambay. Ito naman po ang kanyang pagmamalaki. Pakinggan po natin. Muling dinala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong pwersa ng pamahalaan para sa isang job fair sa Rizal Province. Ang detalye sa balitang pambansa ni Isaiah Mirafuentes live. Isaiah. Joshua, tinangkilik ng mga Rizaleño ang one-stop shop program ng pamahalaan na tinawag na Trabaho at Serbisyong Pangkalusugan para sa Bagong Pilipinas. Dito nagsama-samang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Serbisyong mas malapit sa tao. Ito ang layunin ng Trabaho at Serbisyong Pangkalusugan sa Bagong Pilipinas. Isinagawa ang programa na dinaluhan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng kampanya ng alyansa ngayong gabi dito sa Antipolo. Pasado alas 4 ng hapon ay dumating ang Pangulo sa Antipolo Sports Hub para harapin ang mga Rizaleño. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nagsanib puwersa para agarang maibigay ang nararapat na serbisyo para sa ating mga kababayan. Kabilang na dyan ang Department of Health na naghandog ng libreng konsultasyong medikal. Ang maganda dito, hindi na kailangang maghintay ng matagal para makuha ang resulta ng laboratory test. Naghandog rin ang serbisyo ang DOLE at TESDA. Kaya naman, instant hire ang ilang mga Rizaleño na nag-apply sa ilang mga private companies. Nandoon din ang DSWD, PhilHealth, SSS at Pag-ibig. Ayon kay Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon, malaking ambag ng programang ito para mabawasan ang kahirapan sa bansa. Kabilang rin sa mga natutulungan ng programang ito ay sa pamamagitan ng DSWD ang MSME o Micro Small Medium Enterprises na ayon sa Pangulo ay isa sa dapat bigyang prioridad. Sa administrasyon po ito, kinikilala namin na yung mga problema ng ating mga kababayan, ng mga pagkaraniwan na problema ng ating mga kababayan ay kadalasan kapag marami na ay hindi naman madulutas ng isang ahensya lamang.
Kaya po, lahat po ng departamento, lahat po ng ahensya ay sinasama po namin sa lahat ng mga programa na ganito. Joshua, alam mo, nangako si Pangulong Ferdinand. Yan mga tambay, pangako na naman at programa na naman po. Sanay na sanay po ang Pangulo na mangako ng programa tuwing halalan po. Yung mga pinangako niya po noong nakarang halalan ay hindi po natutupad pa. Ngayon, nangangako na naman po mga tambay. Pero dito sa mga survey naman po, lalong-lalo po ng mga kababayan natin at pati po mga college graduate ay talagang bagsak na bagsak po ang tiwala at respeto po sa pamamalakad po ng Pangulo. Pero nangangako na naman po mga tambay. Ito naman po ang painggan po natin. Yung sa speaker naman po. Ito naman po yung sa speaker. Campo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. So that they will be able to position their local candidates so that in 2028, that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez. Yan po mga tambay. Reintroduce myself because I am sure that many of you were not born yet when I became your governor in 1998. Ako po si Manny Piñol, anak ng Mlang. I graduated. Ayan po, si dati pong sekretary po ito mga tambay, si Manny Piñol mga tambay, na nagpahayag po ng pagkadismaya po sa ginawa po ng speaker, sa kanyang ambisyon po bilang po maging Prime Minister at maging Pangulo po ng bansa, yung kanyang pangarap mga tambay. Napakaagang pamumulitika, ganyan po ang pinahayag po ni Sir Manny Piñol mga tambay. Totoo naman po yun, di ba? Ito pa po mga tambay, ito naman po ang sinabi naman po ni Attorney Jimmy Bondoc about po sa nangyayari naman po sa institusyon po ng Kamara at Kongreso. Siyempre, paano naman po sila may impeach? Ito po, pakinggan po natin si Attorney Bondoc. Ilan ang bumoto kay Sara? 32 million. Ilan ang bumoto kay Martin Romualdez? 100 something thousand. Diba? Pero impeachable yung 32 million. Pero yung kasi si Sara impeachable. Pero yung 100,000 hindi matanggal kahit yung 100,000 na bumoto sa kanya. May mali, di ba? Pansin po lang namin, yung kape nyo at ang tubig lang po yung inyong iniinom. Pero di nyo po yata ginagalaw ang coke mo. Bakit po? Yan. Simple question lang po yan, ha? Attorney Jimmy Bondoc, ha? Ayaw nyo po ba sa coke? Marami na kasing nasa gobyerno na na-addict dyan eh. Paano tinatanggal ng congressman? I ask you that. Because to answer your question, attorney, linawin natin kung paano ba tanggalin ng congressman. And I dare say that there is an interpretation of the law na pwedeng tanggalin ang congressman by recall. Ang mga mayor po pwede tanggalin by recall eh. Para mag-eleksyon ulit, mananawagan yung taong bayan, mag-eleksyon tayo, tanggalin natin itong visit na to. Pwede yun. Pero questionable kung pwede sa congressman. Kung ang ilan ang bumoto kay Sara? 32 million. Ilan ang bumoto kay Martin Romualdez? 100 something thousand. Diba? Pero impeachable yung 32 million. Pero yung kasi si Sara impeachable. Pero yung 100,000 hindi matanggal kahit yung 100,000 na bumoto sa kanya. May mali, di ba? Doon po nang gagaling ang impunity ng Congress. Hindi nyo kami tanggalin. Bakit? Dahil ang pagtanggal po sa congressman
Only by soft impeachment. Internal rules nila. Pag nainis sila, tingnan niyo po si Commissioner Guanzon, halimbawa, sinabi na ng Supreme Court, umupo ka dyan. Hindi pa rin pinaupo. Yung substitute niya na, yung second nominee na iuupo nila, hindi pa rin pinaupo nila Romualdez. Bakit? O halimbawa, may election protest. Ang haba ng sagot ko, pero intindihin niyo lang ha. O may election protest ka, halimbawa. Hindi ka dapat nanalo ha. Hindi ka dapat nanalo. Nag-proclamation na assumption of office tsaka oath. O sino na ngayon magdidinig? Alam niyo ba? Hindi na kami. Sino na? HREC na. House of Representatives Electoral Tribunal. Or kung sa Senado, Senate Electoral Tribunal, SET. Di ba? Ibig sabihin, internal matter na siya. Ba't ganun? May mali, di ba? 100,000, binoto siya. 32 million, binoto siya. Nainis ang ilang congressman, pwedeng tanggalin to by impeachment. Pero ito, yung 100,000, hindi natin malaman, paano natin tatanggalin itong bullshit na to? 3 years is very short for a good congressman, and it's... Yan po ang katotohanan. Napakahirap po tanggalin dahil meron po silang special. Meron po special para sa mga congressman at senador eh. Wala pong impeachment para sa kanila. Real talk po yun. Ganyan po nila pinoprotektahan ang kanilang institusyon. Napaka-bias po. Sino po ang mag-i-impeach sa kanila? Protektado po sila ng kanilang rules o batas. Ganyan po katindi mga congressman. Kahit po ano matuklasan po natin na anomalya, korupsyon, mga blanco na ginawa po sa BICAM, lusot na lusot po sila sa impeachment. Ganyan po katindi mga tambay. Ito po isa, pag-usapan po natin, sabay-sabayan po natin komentuhan. Ito pa po mga tambay, yung issue naman po na sinasabi po nga sinasabi po na security naman daw po ng Vice President. Tingnan po natin. At plano daw po nila na tanggalan ng security daw po ang Pangulo. Ang Vice President ay niliwanag naman po daw nila na hindi naman daw po. Pakinggan naman po natin. Nilinaw ng Malacanang na hindi binuwag kundi nagkaroon lang ng reorganisasyon sa Vice Presidential Security and Protection Group. Sinabi sa programang Anong Ganap ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi pwedeng tanggalan ng security detail ang Vice Presidente. Sa pahayag, sinabi ng Armed Forces of the Philippines na isinama sa AFP Security and Protection Group ang security unit ng Vice Presidente para pag-isahin ang security at protection operations at tiyakin ang patuloy na proteksyon sa opisyal. Yan naman po mga tambay. Ang sinabi po, hindi naman daw po tinanggalan usually mga tambay. Ito pa po. Ano yun naman po natin? Yung sinasabi naman po ng yung sinasabi po ni Attorney Jimmy Bondoc na pagka gusto raw po tanggalin na opisyal ng mga congressman, pagka gusto nila mga tambay. Ito naman po, napakarami po nilang paratang na binibigay po sa Vice President. Pakinggan naman po natin. Makinig po tayo ng makinig. Samantala muli nadagdagan ang listahan ng mga kahinahinala at peking pangalan na konektado sa 612.5 million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union na kasama sa mga bagong pangalan ang Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Q. Ewan, Gary Tanada at Joel Linangan na kahawig ng mga kilalang personalidad. Ani Ortega, ang paulit-ulit na paggamit ng mga stylized o playful na pangalan ay nagpapataas ng hinala ng publiko na sinadyang isama ang mga alias sa liquidation reports at wala rin anyang lumalabas sa anumang opisyal na birth, marriage at death records mula naman sa Philippine Statistics Authority. Kabilang ang mga kapangalang ito sa mga isinumite ng OVP at DepEd sa Commission on Audit. Noong mga nakaraang linggo, ibinunyag din ni Congressman Ortega ang mga kahinalang pangalan tulad ng Team Amoy Asim na binubuo niya na Amoy Liu, Fernan Amoy at Jog de Asim at Team Grocery na kinaibilangan naman ni Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patty Ting, Ralph Josh Bacon at Sala Kasim. Yan po mga tambay, ang mga kaganapan po sa ating politika. Ganyan po katindi
ang ating po mga mambabatas. Pero sa kanila, ayon kay Attorney Bondok, ay wala pong po pwedeng mag-impeach sa kanila. Sa dami po na natuklasan pong anomalya, mga tambay, at yung sa Vice President naman, mga tambay, mismo ang COA na ang nagsasabi, pati ang Supreme Court, ay wala pong impeachable na nakikita po sa Vice President. Pero po ang mga mambabatas na hindi po pwedeng i-impeach at napaka-special po nila pagdating po sa impeachment, wala pong po pwedeng mag-impeach sa kanila. Kahit nga po ang iba pang sangay ng gobyerno natin ay napapawalang sala pa yata sila, mga tambay. Katulad po ng ombudsman. Di ba? Noong nakaraan, na nire-request po nila Congressman Pantaleon Alvarez, di ba? Nila Attorney Torion, nila Attorney Topacio na matanggal na bilang speaker. Ano po? Hindi po kinatigan ng ombudsman, di ba? Mga kaya hindi po nasibak sa pagiging speaker. Ganyan po katindi. Sino po ang po pwedeng mag-impeach po sa kanila? Nada. Wala. Ganyan po katindi. Ka-special po ang rules o batas po ng Kongreso para po sa mga sarili nila. Kaya nga po ano sabi ng mga kababayan natin? Legal daw po ang nangyayari na yatang korupsyon, pagnanakaw po sa pera ng bayan. Pagka ang may control po ang pera ng Pilipinas, ang pera ng bansa ay kontrolado po na sinasabi ni Vice President na tambaluslos at saldiko noong mga panahon siya ay DepEd. Totoo po naman. Dahil nakita po natin, pumutok po lahat ang issue. Pati po ang 777 na ginagawa po ayon po kay Mayor Magalong na napakarami pong nilagay nila sa mga ayuda nation at unprogram. Pinaglalagyan nila ng napakalalaki daw numero ang unprogram, mga tambay. At syempre po, ang natuklasan po sa 2025 national budget na 241 billion, mga tambay. At bukod pa dyan, ang mga natuklasan po ng Vice President na ginawa po nila ng 3 taon na korupsyon, ang pamahalaan po ng Bagong Pilipinas, ang institusyon po ng Kamara at Senado, ay natuklasan po ng Vice President kasi mismo ang kanyang sangay o ang kanyang gobyerno na hinawakan, ang DepEd, mga tambay, ang isang sangay ng gobyerno na DepEd na hinawakan niya ay nilagyan po ng mga extraordinary daw ng 2 tao na may kontrol ng pera. Billion. How many billions of peso, mga katambay? Sino po ang mag-i-impeach diyan? Wala. Dahil nga po, sa dami po na natuklasang korupsyon ng Vice President, sa kanila ay kailangan na po nila itong i-demolish, tanggalin. Kasi pag naupo po ang Vice President, real talk, patay kang bata ka. Lahat po ng anomalya ng 3 taon na ginawa nila sa ating bansa, ay pananagutin po sila ng Vice President. Isang damukal na korupsyon ang ginawa ng institusyon ng Kamara at Senado di umano, mga kabayan. Delikado po sila. Sa dami po na hawak na ebidensya ng Vice President, ay kailangan po nila itong mawala sa kapangyarihan. Dahil po napipinto na po, malapit na po sa pintuan at gate ng Malacanang ang isang Sara Duterte na hindi po nila magugustuhan. Lalo-lalo po ang tambaluslos, mga tambay, na napakaaga pa lang ayon mismo kay dating sekretary po na si Manny Piñol. Ano po sinasabi niya? Ang ginawa pong pagiging kasakiman sa kapangyarihan na napakaagang nag-declare ng kapangyarihan na gustong maging Prime Minister at gustong maging Vice President at gusto rin maging presidente ng bansa na tinatawag na si Tambaluslos. Napakaaga po. Napakaaga po nilang binatikos, tinamnan ng mga issue ng korupsyon ang Vice President at isiningit pa nila ang PI, ang People Initiative na gusto pong balangkasin ang ating saligang batas para daw po magkaroon ng Prime Minister. Ora-orada at pabagsakin po ang isang Vice President. Nangyayari naman po. Nakita naman po natin kung paano po ipolitika at nakita naman po natin kung paano po nangyari demolition job sa pamilya Duterte. Nakita naman po natin kung paano po demolition job ang dating Pangulong Duterte, kidnapping daw po. Ayon po yan sa mga eksperto na talagang dalubhasa sa batas. Lalong-lalo na sa batas natin, sa ligang batas natin, ay talagang kidnapping ang ginawa ng kapulisan sa pangunguna po ng Commander-in-Chief na itapon mo, ikidnap mo na parang hayop ang dating Pangulong Duterte dahil sa pamumulitika, demolition job. Politically motivated.
ang ginawa po nila. Grabe po, pati paglabag po sa ating soberenya, paghuhudas po sa ating judicial ay nagawa po nila dahil sa kasakiman daw po sa kapangyarihan. Kaya po ang ating bansa ay nalagay po sa kahihiyan. Hindi na tayo irerespetohin ng mga bansa dahil mismo ang bansa natin ay pinahina natin. Ang ating soberenya, ang ating judicial ay pinahina natin sa mata ng mga banyaga, sa mata ng mga bansa na kahit papaano ay bumalik ang tiwala sa atin nung naging Pangulo ang dating Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, nawala po ang tiwala. Kaya nga po, nakita naman natin ang ating ekonomiya. Nakita po natin sa survey. Ano po survey? Bagsak. Bagsak po ang survey. Ang trabaho na ginawa ng Pangulo ay hindi na po nagugustuhan ng mga Pilipino. Pati po ng ating mga middle class, mga negosyante, mga estudyante ng mga bagong graduate ng kolehiyo dahil wala silang aasahang malaking pagbabago lalo sa trabaho at sa ekonomiya. Patuloy pang bubulusok ito pababa, mga kababayan. Ano po? Tapos, nangangako na naman po ang Pangulo natin na pagagandahin, bibigay na naman daw po ng solusyon sa mga problema ng bansa. Ano po na solusyon na ng Pangulo? 3 taon, anong solusyon? Ipamigay ang dating Pangulong Duterte na parang hayop? Ipamigay sa banyaga na solusyonan niya ang politika, ang pamumulitika? At ano po ang ginawa solusyon? Korupsyon? Ano po mga korupsyon? Ginto, PhilHealth, GSIS, PDIC, GSIS, at marami pang iba, pati po ang ginto, flood control. Napakarami. Yun po ang nasolusyonan. Puro pera po natin at isang damukal daw pong korupsyon ayon sa Vice President. At isang damukal na pag-iistapa ang nasolusyonan ayon sa dating Pangulong Duterte. At may issue pa ng droga. May issue pa ng pulburon. Gumagamit ng pulburon. Ano pong solusyon ang naibigay po sa atin? Kahirapan, lumaganap na naman ang bisyo na addictus, pulburon, krimen, at lumakas na naman ang puwersa ng CPP and PNDF na nakapasok na po yata sa lahat ng sangay ng gobyerno ay makapangyarihan na po sila. Pati po sa Malacanang daw ay may nakapasok na rin. Grupo ng CPP and PNDF. Napakalakas na po ngayon. At talagang pinagpipiestahan na po ang ating bansa kasama ang CPP and PNDF daw po, mga kabayan. Pati ang media ay tinatangkilik na rin po ang grupo nila, mga kababayan. Sikat na sikat po sila ngayon. Kasama na po ng gobyerno. Ganyan daw po ang nakikita natin at ng ating mga kababayan na tinarabaho po ng 3 taon. Makita niyo po, lahat ng klase na panggigipit ay ginagawa po sa pamilya Duterte at sa Vice President ay may muugong din. Natatanggalan din ang security ng AFP. Pero sumagot naman daw po ang AFP na hindi naman daw po totoo yun. At yun naman daw po ay nagkaroon lang daw po ng pagbabago ayon sa AFP na si General Bronner, mga tambay. Ano po sabi? Isasama na daw po sa security kung ano po ang ginagawa sa AFP, mga tambay. Nakita niyo po. Nakita niyo po, pagka may usok, may apoy. Umuusok kasi eh. Ngayon, pagka napag-usapan na at kinundi na ng mga Pilipino, bigla po silang kumakambyo, nagre-reverse para hindi po sila pulaan ng mga Pilipino ang mga ginagawa nilang politically motivated demolition job sa Vice President kasama po ang institusyon ng Kamara at Senado para po ito i-impeach dahil nga po nakikita nila na malapit na po sa pintuan ng Malacanang ang Vice President at manganganib na po lahat ang ginawa nila, lalong-lalo po ang Speaker at lalong-lalo po ang ginawa ng Pangulong Marcos na pagtataksil sa ating bayan, sa ating soberenya, sa ating judicial, na wala pong jurisdiction ng ICC, pero ikaw pa mismo ang naghatid ng isang Pilipino. Isang Pilipino hinatid mo pa gamit ang eroplano na galing sa Pilipinas. At Pilipino pa, taxpayer ang gumastos. Isa po itong pagtataksil sa ating bayan at pagtataksil sa isang Pilipino na dating Pangulong Duterte na ipamigay mo na ikaw pa naghatid na walang jurisdiction sa iyo ang ICC. Grabe pong pagtataksil sa bayan yan. Napakatindi po ang kasalanan yan sa bansa. Mga tambay, kasalanang malaki po yan sa ating bansa na magtaksil ka, maghudas ka sa isang Pilipino
na hindi man lang po nahihiring at walang kaso na nahiring sa korte kahit sa Supreme Court, ay wala pong kaso na hinihiring ang dating Pangulong Duterte. Ganyan po ang ginawa nila. Masyado po nilang pinulitika ang dating Pangulong Duterte. Kasama pa raw po ang makakaliwang grupo. Ang grupo ng CPP, NPA, NDF, ang isa rin daw pong nasa likod ng mga pangyayari at pagpaplano na kasama ang gobyerno mismo natin na nakiplano raw po, di umano. Nakiisa sa plano. Kasama ang makakaliwang grupo. May katotohanan po ba ito? Yan po ang umuugong at nakikita ng mga Pilipino. Di umano. Nang nangyari po. Pati po ang ating sandatahang lakas at ang ating kapulisan ay kasama po sa nagamit po sa politika. Di umano. Mga kababayan. Kaya yan po ang mga issue Yung ipinagmamalaki ng Pangulo sa kanyang mga rally, yung rally niya, pinagmamalaki na natutugunan niya ang problema ng bansa. Pero dito sa kabilang side naman, ay olats, sinusuka ka na. Wala nang tiwala sa iyo mga Pilipino at mga negosyante at pati ang mga estudyante na nangangailangan ng tulong ng gobyerno, lalo-lalo ang mga kagagraduate lang po ng college. Walang tiwala. At ang nasa isip po ng mga Pilipino, middle class, mga negosyante, mga kabataan, ang nasa isip nila, pabagsak ng pabagsak ang ating ekonomiya at ang pagtugon ng pamahalaan ng binagoong Pilipinas ay bulusok pababa. Bulusok. At first time po nangyari yan na isang Pangulo, napakalaki po ng binagsak ng kanyang performance approval trust rating. Di po ba? Napakahina. Napakahina. Kontrolado pa po nila yan. Yata ang survey, Pero sa kabila na kontrolado mo po yata ang survey, lagapa ka pa rin. Napakataas ng binagsak mo dahil wala na yatang may tiwala. Pati yata survey ay hirap na rin po yata ibangon ang iyong popularidad, Mr. President. Nagtatanong lang po si Kamanong. Nakita po natin yung nagiging pattern, yung pinahayag ni Attorney Bondok, napaka-importante po yun Isang Vice President na hinalal ng more than 32 million, ang magi-impeach lang po ay hindi mo rin pwedeng impeach. Nakita niyo po yun, yung logic? Yung 32 million, ginagawan lang po ng corruption issue para mapabagsak nitong 100,000 na boto daw po na nakuha ng speaker. Samantalang yung corruption for more than decades na, napakarami ng dekada, na yung pera ng Pilipino na kinukontrol ng institusyon ng Senado at Kamara, napakarami po question ngayon ng mga Pilipino dyan. Yung public hearing, walang public hearing ang mga pondo nila, hindi natin alam. At yung kanilang hinahawakang pera na tax natin, ay MOOE nila, yung MOOE, at mga extraordinary nila expenses. Ano po? Liquidation by certification lang daw po. Ayon yan sa dating Pangulong Duterte at kay Ms. Sasot Rogandos. Wala po. Hindi po sila allowed o pati ang COA ay hindi po sila 100% pwedeng i-audit. Dahil nga po liquidation by certification lamang. Hindi sila inuobliga na mag-submit ng napakaraming mga resibo, gastos kung paano nila ginastos ang pera natin. Napaka-special po nila. Dahil sa ginawa nilang special rules o batas na pinangunahan po ni dating Senador Lacson. Ayon po yan kay SAS. Napakatindi po yan. Ngayon, bumabalik na naman po sila. Pati po si Senador Lacson na may panukala po ng extraordinary expenses by liquidation certification lamang. Ganyan po katindi. Mga kabayan, ang ginawa po nilang legal corruption po yata sa ating bansa. At yung ginagawa nilang closed door. Closed door. Hindi naka-broadcast. Wala tayong nakikita kung ano ginagawa nila doon sa bicameral conference committee report. Wala tayong idea. Yung pera natin, doon lang nila tinatapos sa bicameral conference committee report. Sila lang. Nilalagyan nila yung mga gusto nilang lagyan. Pati mga unprogram. Babawasan nila
ang gusto nilang bawasan. Dadagdagan nila ang gusto nilang dagdagan. Dahil yan daw po ay naging legal na. Legal corruption na yan, ayon kay Atty. Vic. Napakatindi po. Pork barrel nila. Mga unprogram. At yung mga nilalagyan nilang mga priority, napakahilig po nila sa priority na para po sila ang parang sa kanilang pera po ang hawak-hawak po nila. Ganyan po. Sino po magi-impeach sa kanila? Nada. Wala pong magi-impeach dahil meron po silang protection na kanilang mga rules. Special. Walang impeachment ang mga kongreso at senador. Sino magi-impeach sa kanila? Kung yun na lang ombudsman, humihingi na lang po ng tulong ang mga congressman, si Alvarez at si Atty. Topacio. Di ba? Ano hinihiling nila? Matanggal bilang speaker? Hirap na hirap pang tugunan ng ombudsman. Ni hindi man lang natugunan. Nakita nyo po ka-powerful ng batas nila. Kahit anong anomalya ang gawin nila, parang legal. Yung ginagawa nila anomalya sa pera natin, legal. Pero pwede sila magtanim ng issue di umano sa isang katulad ng Vice President. Pwede nilang tamnan ng mga issue na gawa-gawa daw issue at pwede nilang impeach. Sila kaya nilang gawin yon. Pero sila, hindi mo sila pwedeng i-impeach sa dami na natutuklasan ng mga Pilipino. Lalong-lalo na paghawak nila ng pera ng bayan. Grabe. Di ba? Grabe sila. Nasa kanila lahat ang bilyon-bilyon. Kontrolado nila ang bilyon, trillion budget ng bansa. Sila may control, sila may hawak, pero hindi po sila makasalanan. Wala po silang kasalanang korupsyon. Lahat na natutuklasan ng Pilipino ng mga issue, walang karapatan ng Pilipino na questionin sila at i-impeach sila dahil nga po sa sarili nilang rules. Ganun po ba, mga kababayan? Matindi po. Kaya ang sinasabi nga natin dito, pag nagkaroon po pala tayo ng politiko na katulad nila, di umano, patay tayong bata natin. Patay tayo. Ubos pala ang pera natin pagka merong politiko at nagkaroon pala ng speaker na kawatan at mandurugas, mandarambong, at ganid at swapang sa pera, patay pala. Ubos pala ang pera ng Pilipino. Dahil ganun po pala ang batas nila. Napaka-powerful po pala. Kahit mga anomalya na natutuklasan sa kanila, ay hindi mo pala pwedeng questionin at hindi mo pwedeng i-impeach ang isang speaker. Ganun po pala. Ganun po pala sila katindi. Yung ginawa nilang proteksyon sa pagiging politiko nila. Pwede kang mag-impeach ng politiko, pero sila hindi mo pwedeng i-impeach. Ganun. Kagarapal, kaswapang, kaganid. Protektado nila ang kanilang kasamaan yata. Yung ginagawa nilang kasamaan, protektado nila. Nakita niyo po yun? Doon ka magtataka. Ganun po pala ang ginawa nilang anomalya sa napakatagal na panahon. Pinoprotektahan nila ang kanilang mga korupsyon, di umano. More than how many decades na? Decades. Protektado nila ang kanilang korupsyon. Mga senador, mga congressman. Hindi mo pwedeng i-impeach. Sino mag-i-impeach? Sila yung nag-i-impeach. Ganon. One-sided. Pwede kang mag-impeach pero ikaw hindi ka pwedeng i-impeach. Unbelievable. Di po ba? Kaya pala ang mga congressman at mga senador, ang lalakas ng loob, di umano magnakaw pala. Di umano. Ganun po pala dahil protektado sila ng batas nila. Di po ba? Grabe! Kahit ano pala matuklasan ng mga Pilipino, kahit ano matuklasan ni Manny Piñol at ni Atty. Vic Rodriguez, ni Congressman Ungab, at ni Atty. Bondok, Atty. Topacio. Kahit ano pala matuklasan mga korupsyon ng congressman, ay wala palang mangyayari. Iintayin mo pala para lang sila mawala sa pwesto. Ano iintayin? Halalan. 3 taon kang magtitiis sa ginagawa nila. Paglapastangan, pagnanakaw sa pera ng bayan.
Dahil nga legal pala, naging legal ang korupsyon di umano sa kanila. Dahil napaka-special pala nila. Kaya palang ngingisi-ngisi lang pala sila. Nakangisi lang na parang mga buhaya. Ngisi. Protektado pala sila. Wala palang impeachment sa kanila. Grabe. Nakita po natin ang nangyari. Nangyari po ba yan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Pero ngayon, halos ngayon po, ang nakita natin, puro pera po ang problema, issue natin. Politika, pera, ang pinag-uusapan po ng 3 taon. Pero ang Pangulo, dadaanin lang po tayo sa pangako ng Pangulo. Puro promises. Kampanya. Dinadaan tayo sa mga campaign promises na naman. Dinadala-dala lahat ng ahensya ng gobyerno. Mga negosyanteng magbibigay daw ng trabaho. Pagkatapos nun, nada. Tapos na. Wala na. Hindi solusyon ng buong bansa yon. Solusyon lang yon para makakuha ng boto. Tinatakaw ka lang. Binibigyan ka lang ng parang aso. Ginagawa kang aso. Binibigyan ka lang ng kakapirasong buto para ikaw ay matakam. Pero pagka naubos na yung kapirasong buto na binigay sa'yo, bahala ka na sa buhay mo, magutom ka na. Dahil nakuha ko na ang gusto ko sa'yo, na iboto mo na kami. Ganyan po nangyari eh. Nung ibinoto natin, nanalo, lahat po ba ng pangako ginawa? Di po ba hindi? Kasi nanalo na eh. Nasa kanila nakapangyarihan. Panalo na. Gagawin na nila yung gusto nila. At pwede na nilang baliwalain ang mga pangako nila. Dahil sanay naman po sila dyan eh. Hanggang pangako lamang. Diba? Sanay na sanay magbalat kayo. Magaling lang po mag-speech, paghalalan. Pero pag hinanap mo ang performance trabaho, panaginip lang. Nasa panaginip lang ang kasagutan. Hindi po sa actual. Yan po nangyari eh, mga kabayan. Kaya dito po sa natuklasan po natin, dito po sa nangyayari sa ating bansa, katulad ng pinasabog ni Atty. Piñol, na talagang ang nangyari, ang tinrabaho po sa atin ay pagiging ganid, swapang, ganid, timawa sa kapangyarihan, timawa, ganid sa pera, swapang sa kapangyarihan ang nakita po natin pagtatrabaho nila. Bakit? Imbis na iayos mo ang problema ng bansa, ano tinrabaho mo? Pang sariling interes. Dinala mo kami sa pamumulitika para doon sa iyong kaganidan, kaswapangan mo sa kapangyarihan. Yun ang pinakita po sa atin eh. Hindi naman po para ibangon ang problema ng bansa, ibangon ng bansa. Ibigyan mo na solusyon ng mga problema ng kabataan, lalo ng mga bagong graduate na hindi makakuha ng trabaho, na kailangan pa mag-ibang bansa para makapagtrabaho. Dahil sa bansa natin, walang pagtugon ng gobyerno, maliban sa nakita natin 3 taong pamumulitika. Di ba? Mga kabayan, yun eh. Yun eh. At yung sinabi ni Atty. Bondok na napaka-biases ng mga congressman, pwede kang maglagay ng mga issue na pwede kang ma-impeach kahit 32 million ang boto sa'yo. Sila gagawa kanila ng paraan para ma-impeach ka dahil sila yung may karapatang ma-impeach ka. Pero sila, isang damukal na korupsyon na nakikita ng taong bayan, hindi mo sila pwedeng impeach. Ganyan po katindi ang mga mambabatas natin. Unbelievable. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Bakit? Yung pera natin, binibigay po natin sa mga magnanakaw yata. Bigay tayo ng bigay ng mga tax natin. Pero saan natin binibigay? Sa mga politiko po ba naglilingkod? Hindi. Binibigay yata natin ang ating mga tax sa mga magnanakaw na politiko yata. Hindi kaya? Nagtatanong na si Kamanong. Dahil dito sa mga ginawa nila mga special rules, pati sa COA, protektado sila sa COA, at pati sa impeachment, pag may mga anomalya sa kanilang malalaki, protektado pa rin sila. Mga buhay hari po pala sila. 3 taon silang buhay hari. Ang magiging katapusan lang po pala ng kanilang mga korupsyon di umano, ang katapusan lang yung hindi sila manalo.
Pero habang nananalo pala ang mga senador at mga congressman, dire-diretso po pala, di umano, ang korupsyon. Legal na korupsyon na. Nagiging legal na pala. Di kaya, nagtatanong na po si Kamanong. Kasi sa pinaliwanag ni Atty. Bondoc, ganun po nangyayari. Dahil napakapangyarihan po pala. Sobrang napakakapangyarihan po pala ng mga congressman na nakakakuha lang po ng boto na wala pang 100,000 o more than 100,000, pero napakapangyarihan po nila sa lahat ng ekspekto. Kaperahan, kapangyarihan ay laging pumapabor po sa kanilang mga opisina. Protektado po sila, pati sa anomalya at korupsyon. Dahil wala pong pwedeng mag-impeach sa kanila. Kahit ang Korte Suprema, hindi ka pwedeng impeach. Di ba? Kung yun na nga lang, di ba? Ano mga ahensya pa ba ang po pwede mag-impeach sa kanila? Ano sabi ni Atty. Bondoc? Wala nga Pati ombudsman, di nga sila ma-impeach. Di lalong-lalo ang DOJ. Paano kayo impeach ng DOJ? Kontrolado ng pamahalaan. Kaya po, kawawang-kawawa po pala ang nangyari sa ating kaperahan, mga tambay. Magmula sa Commander-in-Chief, sa opisina ng Executive, napakarami na issue ng korupsyon, lalong-lalo po pala sa Legislative. Ay, nako, patawad po. Ang judicial kaya. Judicial na lang po ang pag-asa natin, mga tambay. Dahil nakita naman po natin, pati ang judicial, ibinubuko na po ang kanilang mga korupsyon at mga pandarambong sa istapa ng ating pera, lalong-lalo na po ang PhilHealth. At kasado na rin po dyan, matutuklasan na rin po ng Korte Suprema ang ginawa po nilang pandarambong din sa national budget po natin, 2025. Kaya lang, ano po mangyayari dyan? Meron po ba makukulong? Meron po bang may impeach? Nada. 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 Napaka-special. Kawawang Pilipinas. Kawawang Pilipinas. Kawawa. Ang sinuswerte lang po sa Pilipinas, mga politikong korap. Sila po ang napakaswerteng nilalang sa ating bansa. Sila po. Pagdating po sa napakaswerte, mga politikong korap po ang napakaswerte. Exempted po. Exempted po sa lahat. Yata, lalong-lalo po sa anomalya, exempted. Exempted sa impeachment. Ganyan po ka-special pala ang sinasabi ni Atty. Bondoc, mga tambay. Kaya totoo yung sinasabi ni Atty. Piñol. Mga tambay, gigipitin po nila ang gusto nilang gipitin. Para po sa kapangyarihan. Nakita niyo po, lahat na napaka-powerful po nila pag nagsama-sama sila. Talagang isang pamilya, binigyan po nila ng napakalaking problema dahil nagsama-sama po yung sinasabi nga ng mga kababayan natin, mga kaliwang grupo, oligarko, media, mga korap na politiko, nagsama-sama para pabagsakin ng mga Duterte. At siyempre, ang pera ng Pilipino, gamit na gamit. Pera ng Pilipino, ginagamit sa kanilang ambisyon, pamumulitika. Pera natin. Dahil nakita natin ang pattern. Ang dating Pangulong Duterte, pera natin ang gamit-gamit para hihatid sa ICC sa Netherlands, sa The Hague. Pera po natin, ang ginastos doon. Ganyan po katindi. Kawawang Pilipinas. Kayo mga kabayan, gusto nyo po bang magpatuloy ang ganitong klaseng pagpapatakbo ng ating bansa? Nung mga natuklasan po natin na exempted pala sila, mga congressman, kilala po natin yan, yung may ingay na yan, lalong-lalo na sa ginagawa nila impeachment dahil minamadali nilang i-impeach ang isang vice president dahil nga po hindi nila magugustuhan na maging pangulo yan. Dahil lahat po ng ginawa nila pandarambong, pagnanakaw sa ating bansa, lalong-lalo na sa pera ni Juan de la Cruz, ay malilintikan po sila, mga kababayan. Hahabulin po sila. Mahahabulin po yan. Sa dami po. Kaya po pagtutulungan po talaga nila. Sa dami na hawak na ebidensya ng Vice President, sa daming alam na ginawa nila korupsyon ng Vice President, tatrabahuhin po nila yan. Tatrabahuhin po nila ma-impeach yan, mga kababayan. 100%, hindi po nila titigilan yan na hanggat hindi na-impeach ang Vice President. Kasi unang-una, alam nila sa sarili nila
na sinusuka na sila ng mga Pilipino. Sinusuka na sila ng matitino, ng matitinong politiko, ng matitinong Pilipino. Sinusuka na sila ng matitino, Ang tumatangkilik na lang sa kanila, yung sinasabi lagi ni Kamanong, mga adiktus, lulong sa pulburon, mga grupo yata ng CPP and PNDF, mga grupo yata ng mga oligarko, ano pa, mga media na nababayaran yata, at yung mga bayaran sa social media, yan, mga tiwala, yan po, mga sigurado po yan, at yung mga bulag, pipi at bingi na loyalista. At syempre po, yung mga nababayarang mga Pilipino na walang dignidad, yan, makukuha po nila yan. Pero yung majority ng Pilipino, na naaawa sa ating bayan at naaawa na ang ating pera ay ninanakaw lang ng mga korap, ayan, hindi mo mapapaayon sa kanila yan. Never kang samahan ng mga Pilipino na may pagmamahal sa bayan at may pagmamahal po sa ating mga kapwa-tao. Kapwa natin Pilipino na naghihirap. Hindi po papayagan na muli pong maglingkod ang mga damuho na yan, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, napakamalas po natin mga tambay. Sobrang malas natin. Nabudol na, na-scam pa. Kawawa si Juan de la Cruz. Pakaswerte nila. Tanggap lang ng pakinabang. Kaya tuwan-tuwa pala sila pagka umpisa na ng budgeting. Pag pala gagawa na ng budget, tuwan-tuwa na pala mga congressman at senador. Dahil nga po, haya na! Mucho dinero na naman! Napakarami na naman nating perang hawakan dahil kontrolado pala nila. At yung sinasabi pong magkakaproblema at pwede sila impeach, exempted pala sila. Talagang special talaga. No? Sana dumami pa ang lahi nila, mga tambay. Dumami pa sana ang lahi nila, mga kabayan. Ibang klase sila. Maraming salamat po muna sa mga biyayang pinagkakalob nyo at tiwala po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po kina Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Kingston 123 ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, USA, Florida, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denvor ng Netherlands. Sino pa ba? Ito pa. Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Faras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Richard Masilones at Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth ng Ferdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Shuttle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW Saudi of Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carbajal ng from Europe,
at Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, at ito pa, meron pa ba? At isama po natin, shoutout pa kila Erlinda 60 Mix Vlog. Ayan, dalawin po natin yung vlog po ni Erlinda 60 Mix Vlog. Mga kabayan, puntahan po natin. At kay Angelita Bale 6862, kay Angelita Bale, at saka kay SR Perpi Akiman, Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW ng Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee ng 5740, Gladys Sherpa ng India, Helen Nefa ng Turkey, Miyaka at Smith, at Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano 2313, at Judith Proctor ng Perth, Australia. Mabuhay po, shoutout po, ingatan nawa po mga kababayan. At syempre po, shoutout po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Mabuhay po, ingatan nawa. At ganun din po, shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. At ingat-ingat po, ingatan nawa. At ganun din po, maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kababayan. At syempre po, wag po natin kalimutan mga tambay na isama po natin sa ating dasal at panalangin na maingatan nawa po at mabigyan pa po ng mahabang buhay at kalakasan at makauwi po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli po, ingatan nawa po. Happy weekends. Paalam. Bye-bye.